Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Uno. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Occidental. Ng mga panahong ito, naninirahan sa bayan ng Isabela Negros itong si Uno. Nasa 20 taong gulang ang binata at nagtatrabaho sa isang malaking taniman ng mangga sa kabilang bayan ng Pontevedra. Kasama sa trabaho ang kaibigang tawagin na lang natin sa pangalang Iking. Tubong Mindanao ang binata. Lumipat sila ng pamilya dahil sa lumalalang kaguluhan sa pinagmulang lugar. Nagkataong magkalapit ang bahay nila Uno, kaya naging magkaibigan ang dalawa. Noong una ay mailap ang mga ito. Tila umiiwas sa ibang tao. Ngunit kalaunan ay naging malapit na magkaibigan ang pamilya ng dalawang binata. Dito din napag-alaman ni Uno na isang manggagamot ang tatay ng kaibigan. Natawagin na lang natin sa pangalang Manong Celeste. Noong una, hindi ito napapansin ni Uno. Ngunit sadyang may kakaiba sa matanda na hindi niya maipaliwanag. Lalo na sa pamamaraan ng pananamit. Palaging nakasuot ng itim. Kahit napakainit at pinagpapawisan, nakajacket pa din ito o hindi kaya naman mahabang manggas. Palaging tinatanong ni Uno sa kaibigan kung bakit ganun manamit ang ama. Ngunit hindi ito nagbibigay ng anumang detalye. Hanggang si Uno na mismo ang nakatuklas. Ito ay nang minsang mag-aya si Iking na uminom ng tuba sa kanilang tahanan. Nag-uusap ang dalawa sa sala nang biglang dumating si Mang Celeste. Mula ito sa bayan at bumili ng mga pangangailangan sa tahanan. Tumayo si Uno upang magmano. Kaagad naman itong tinugo ng matanda. Kaawaan ka ng Diyos. Maiwan ko muna kayo at aayusin ko lang itong pinamili ko. Iking, ikaw na muna ang bahala dito kay Uno ha. Wika na matanda. Opo tay, may niluto palang merienda si nanay. Kumain na po kayo dyan. Saka sumali kayo dito sa amin Masarap yung bagong kuhang tuba. Tugo ni Iking. O sige, tatapusin ko lang itong pag-aayos ng mga binili ko ha. Huling wika ng matanda. Ilang sandali pa naupo na ito sa mesa. Walang pagdadalawang isip na nagbuhos ng tuba sa baso. Noong una nagkakahiyaan pang mag-usap ang mga ito. Ngunit nang makailang tagay na, dito na nagsimulang magkwento ang matanda. Isinalaysay nito ang mga nangyari sa pinanggalingang lugar at kung bakit sila napunta sa Negros. Mga pangkaraniwang kwento lang nung una. Ngunit nang lumaon, nagsimula na itong magkwento ng mga tungkol sa agimat at mga anting-anting. Ngunit si Uno yung tipo ng taong hindi lubusang naniniwala sa mga ganitong bagay. Pero kahit papano, kakakitaan mo din ng interes. Alam mo ba Uno, minsan akong hinabol ng mga rebelde sa bundok at pinagbabarel. Alam mo bang 5 bala ng Armalite ang tumama sa likod ko? Wika na matanda. Sabay taas ng kanyang damit. Ipinakita nito ang isang balang tumagos. Maniwala man kayo sa hindi, nakasentro ito sa kanyang puso. Hindi rin masasabing gawa-gawa lamang ito na matanda. Dahil nang pagmasdang mabuti ni Uno ang sugat, halos magkatapat lamang ang peklat nito sa likod at harap. Maliban pa sa mga ito,
Nakita din ng binata ang mahabang sugat na marahil ay mula sa hiwa o taga. Itinaas ni Mang Celeste ang manggas. Tumambad ang napakadaming tato. Mga letrang hindi maintindihan. At ang ilan sa mga ito ay tila mula sa pahina ng kung anong libro. Manong, ano pong ibig sabihin ng mga tattoo ninyo? Tanong ng binata. Ito ba? Talandro ang tawag dito. Ipinaukit ko sa aking balat. At itong nasa kanan naman, dasal para sa aking medalyon, ang 4 Ebanghel. Tugon ni Mang Celeste. Habang pinapakita ang bilugang medalyon na may 4 na muka. Sa likod nito ay may mga sulat na hindi maintindihan. Halos hindi mabasa sa sobrang liit. Teka, 4 Ebanghel? Ano po ba yun? Saka para saan po? Muling tanong ng binata. Ang 4 Ebanghel o 4 na ebanghelyo mula sa 4 na disipulo ni Kristo. Pinagsama-samang buhay na salita na maaari mong gamitin bilang proteksyon o hindi naman kaya panglaban sa masasamang elemento. Tugon ni Mang Celeste. Ayon pa dito, yon ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa tama ng bala nang habulin ng mga rebelde. Alam mo Uno, kilala yang si tatay doon sa Mindanao bilang berdugo ng mga mangkukulam. Kung minsan, pati mga aswang. Alam ko mahirap paniwalaan pero totoo lahat ng sinasabi ni tatay. Manggagamot siya sa pinanggalingan namin Sabat ni King. Hindi pa din kumbinsido ang binata sa mga kwento dahil hindi naman niya talagang nasaksihan ang mga pangyayari. Si Uno din yung tipo ng taong hindi basta-bastang naniniwala ng walang pruweba. Marami pa silang napag-usapan ng araw na yon. Hindi na namalayan ng oras. Napansin na lamang ni Uno ang pagtilaok na manok. Naku po, madaling araw na pala. Hindi ko na malayan Mauna na po siguro ako, Manong Celeste. Pagpapaalam ni Uno. Ngunit hindi ito pinayagan ng matanda. Ay hindi Uno, huwag kang lalabas ng bahay. May mga nakaabang sa'yo. Wika na matanda. Natawa pa ang binata ng oras na yon dahil sa pag-aakalang nagbibiro lamang ito. Po? Sino naman pong mag-aabang sa akin sa ganitong oras? Manong naman, pinagtitripan niyo yata ako Wika ni Uno. Kagading napawi ang ngiti ng binata dahil nakita nitong seryoso ang mukha ni Mang Celeste. Hindi ako nagbibiro iho. At ang nakaabang sa'yo, hindi mga pangkaraniwang tao. Wika ni Mang Celeste. Tumayo si King at dali-daling kumuha ng itak. Akmang magsasalita pa sana si Uno nang bigla itong patahimikin ng kaibigan. Huwag kang maingay pare. Naririnig mo ba yan? Wika ni King habang nakaturo sa bubong. Nakinig naman si Uno. Napatakip ng bibig nang marinig ang tila ungol ng baboy. Ano yun King? May baboy sa bubong? Tanong ni Uno. Hindi baboy ang isang yan iho. Aswang ang nilalang na nasa itaas ng bubong namin. Ngayon, kung hindi ka pa din naniniwala, mag-antay ka dito. At ako mismo ang magpapatunay sa iyo na totoo ang mga aswang. Wika ni Mang Celeste. Dali-dali itong lumabas ng bahay. Bit-bit ang itak at isang latigong gawa sa kung anong buntot ng hayop.
Tumayo ang matanda sa bakuran habang pinakikiramdaman ang paligid. Nang biglang may kumuluskos sa gawing likod ng bahay. Tumakbo ang matanda para tignan kung ano ang may gawa. Ngunit wala na itong naabutan. Sa pag-aakalang wala na ang nilalang, lumabas sina Uno at Iking na siyang pinakamalaking pagkakamali ng magkaibigan. Sinunda ng mga ito si Mang Celeste at nang malapit na sa matanda, isang mahinang pag-angil ang narinig ng mga ito na nagmumula sa kanilang likuran. Nilingon nito ni Uno, ngunit sa kasamaang palad walang nakita ang binata. Laking gulat nito nang bigla siyang itulak na matanda. Napadapa sa lupa si Uno at nang iangat ang tingin, isang malaasong nilalang ang pinaghahampas ni Mang Celeste ng latigo. Umaatungal ito dahil sa sakit at ang tunog na nagmumula dito ay parang pinaghalong baboy at aso. Walang hiya kang aswang ka at talagang ang tahanan ko pa ang pinili mong pasyalan. Wika na matanda. Hindi makapaniwala si Uno sa mga nakikita. Lalo pa nang hagisan ito ng sulo ni Iking. Isang elementong may ulo ng baboy at katawan ng taong punong-puno ng balahibo ang tumambad sa kanila. Hinagupit ng hinagupit ni Mang Celeste ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Ngunit akmang dadamputin na sana ito, may isa pang dumating para kunin ang katawan ng aswang. Nagawa nitong itulak si Mang Celeste. Hinila palayo ang bangkay hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa kanilang paningin. Hahabulin pa sana ni Iking ang mga ito. Ngunit inawat siya ng ama. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Hindi mo na din maaabutan ang mga yon. Isa pa kung maabutan mo man, paniguradong wala ka ding laban sa kanila. Wika ni Mang Celeste. Nang mga sandaling yon, tila nawala ang kalasingan ng binata. Hindi siya makapaniwalang sa mismong araw na yon na pinag-usapan nila ang tungkol sa aswang. Saka naman ito nagpakita. Hindi na muna siguro ako uuwi. Delikado sa daan eh. Aantayin ko na lang sigurong mag-umaga, Manong. Wika ni Uno. Pumayag naman ito at sa katunayan, bago mangyari ang insidente, sinabihan na siya ng matanda na huwag umalis. Naupo sila sa sala. Pinag-uusapan ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Mang Celeste ang lahat, lalo na kung anong uri ng aswang ang sumalakay sa kanila. Alam mo, Uno, maraming uri ng mga aswang. May matataas na uri at mababang uri. Ang mga matataas na uri ay hindi basta-bastang nananalakay ng mga tao para gawing hapunan. Kontrolado nila ang kanilang pananabik sa laman. Samantalang ang mababang uri naman, sila yung madalas manambang o manugod na mga tao dahil wala silang kontrol sa kanilang gutom at sa oras na makakita ng oportunidad, kagad-kagad sumusunggab. Pagpapaliwanag ng matanda. Ayon dito, ang mababang uri ay nahahati sa ilan pang uri at ang sumugod sa kanila, maaaring ituring na pangkaraniwan. Mga aswang gubat ang tawag sa kanila. Malalakas. Pero kung ihahambing sa mga matataas na uri na aswang, wala pa sa kalahati yung lakas nila. Kadalasan silang lumalakad ng magkakasama eh. Minsan dalawa o kaya minsan tatlo. Kagaya na lang kanina ng nakasagupa ni tatay. Wika ni Iking. Marami ding nalalaman ang binata dahil itinuro sa kanya ito ng ama at may nalalaman din ito pagdating sa lihim na karunungan.
Ano ba yan? Pakiramdam ko tuloy. Parang ako ang pinakamangmang na tao dito ah. Akalain mo yun? Lumaki ako ng ganito nang hindi nalalaman ng tungkol sa mga aswang. Wika ni Uno. Hindi naman lahat ng tao nabiyayaan ng kaalaman, Uno. Maswerte na ang ilang may nalalaman ng kaunti. Pero marami pang bagay ang hindi mo nalalaman. Hindi lang sa aswang, kundi maging sa mga mangkukulam at mangbabarang. Tugon ni Mang Celeste. Maliwanag na ng mga sandaling yon. Hindi na nakatulog ang tatlo. Mabuti na lamang at walang trabaho sa taniman. Kaya hindi na muna sila nag-abalang magpunta doon. Buong araw na natili sa tahanan nila Iking si Uno. Hindi pa din ito makapaniwalang magkakaroon siya ng engkwentro sa mga aswang. Ngunit hindi lang yon ang naging karanasan ni Uno. Nang araw na yon, napagkatuwaan ng magkaibigang sumama sa panggagamot ni Mang Celeste. Kahit papano, nakilala na din ang matanda sa lugar. Ngunit hindi pa ganoon karami ang nakakaalam. Kadalasan, hindi ako nagsasama ng kahit sino sa panggagamot. Pero ngayon, isasama ko kayo para makita nyo ang sinasabi kong kakayanan ng tangan kong medalyon. Wika ni Mang Celeste habang naglalakad papunta sa tahanan ng pasyente. Nakiusap ito sa matanda na siya na ang pumunta dahil hindi na makalakad ang pasyente dahil sa sobrang pamamaga ng katawan. Binalaan na din ng matanda ang dalawa na kung mahina ang kanilang sikmura, wag na silang tumuloy. Lalo namang napukaw ang kuryosidad ni Uno. Dahil noon pa lamang ito makakakita ng aktwal na kumbate sa isang mangkukulam. Pagkarating sa tahanan ng pasyente, kagad nang sinimula ni Mang Celeste ang panggagamot. Samantalang sina Uno at Iking naman, nakatayo lamang sa sulok. Bago pa man magsimula ang matanda, napansin ni Uno ang manakanakang pagbuka ng bibig ng pasyente na tila isdang humihigop ng hangin. Sinabi ni Uno ang mga napansin kay Mang Celeste. Napangiti ang matanda. Mabuti at napansin mo, Uno. Mahalagang obserbahang mabuti ang pasyente bago ka magsimula. Dito pa lamang matutukoy mo na ang ginawa ng mangkukulam o nilalang na gumagambala sa pasyente. Pangaral na matanda. Matapos lumuhod ito at nagsimulang mag-usal. Ayon kay Iking, dasal pang proteksyon ang inuusal nito para sa pasyente, maging sa buong tahanan. Kung sakaling nasa paligid lamang ang may kagagawan, hindi ito basta-bastang makakapasok. Sa kalagitnaan pa lamang ng pagpupuder, biglang sumuka ng dugo si Mang Celeste. Kinabahan si Uno sa pag-aakalang napano na ang matanda. Ngunit sinabi ni Iking na normal lamang yon, lalo pa kung napakalakas ng kalaban. Matapos magdasal, kagad na itong tumayo. Sinimulan ang paghuli sa mangkukulam. Hindi na nagtanong pa si Mang Celeste at una pa lang, alam na niya ang dahilan ng sakit. Ilang sandali pa, naupo na si Mang Celeste sa tabi ng pasyente. Sa pagkakataong yon, nahuli na nito ang mangkukulam. Hinawakan ng matanda ang kamay ng pasyente at naglabas ng palito ng posporo. Inobserbahan ni Uno ang susunod na gagawin ng matanda. Inusalan niya ng dasal ang palito. Pagkatapos ay tinutok ito sa hintuturo ng pasyente. Nanayo ang balahibo ni Uno nang bigla itong mapasigaw. Pangalan? Wala akong sasabihin sa'yo. Sinabi ng pangalan.
Manigas ka manggagamot. Ganon. Nakikipagmatigasan ka sa akin. Pag-uusap ni Mang Celeste at ng nakasapi. Patuloy na nagmamatigas ang mangkukulam sa loob ng katawan ng pasyente na tila walang balak sumuko. Napapasigaw ito sa tuwing hihipan ng matanda ang daliri at itututok sa kanyang tiyan. Maliban pa dito, may kung ano pang iniihip si Mang Celeste, dahilan para lalong pahirapan ang nakasanib. Inabot na ng halos 15 minuto ang ginagawang kumbate ng matanda. Ngunit tila walang balak sumuko ang nakasapi sa pasyente. Kung magmamatigas ka pa din, patuloy ka lang mahihirapan. Kaya kung ako sa'yo, susuko na ako. Wika na matanda. Kitang-kita sa pasyente ang hirap na dulot ng mangkukulam. Kaya naman hindi na pinatagal ni Mang Celeste ang laban. Ngunit akmang papatayin na niya ito. Aksidenteng nabitawan ng matanda ang palito. Dahilan para makawala ang kaluluwa ng mangkukulam. Nako, naloko na. Nakawala ang sanib. Iking, bilisan ninyo. Sumunod kayo sa akin. Wika ng matanda. Bakit tay? Nahanap mo na po ba kung saan ang kinaroroonan ng mangkukulam? Tanong ni Iking. Dali-daling lumabas ang tatlo para puntahan ang lugar na sinasabi ni Mang Celeste. Hanggang sa nakarating sila sa bayan. Hindi inaakalang doon matatagpuan ang kanilang hinahanap. Ang nasa isip ni Uno na mga sandaling yun, nakatira sa isang kubo sa gitna ng kawalan ang mangkukulam. Ngunit ang lugar na kanilang pinuntahan, loob ng isang subdivision. Magagara ang mga bahay at mukhang mayayaman ang mga tao. Huminto si Mang Celeste sa tapat ng isang tahanan. Nakasarado ang gate nito. Kaya naman pinili na matandang kumatok. At isang babae ang lumabas. Tinatayang nasa edad 30 ito. Maayos ang pananamit. At wala sa itsura ang pagiging mangkukulam. Uy, King. Sigurado ba si Mang Celeste sa bahay na pinuntahan natin? Baka mamaya magkamali tayo, ha? Nako, malaking problema to. Wika ni Uno. Wala kang dapat alalahanin, Uno. Magtiwala ka lang kay tatay. Ni minsan hindi pa siya nagkakamali sa mga ganitong bagay. Tugon ni King. Sinimula ni Mang Celeste ang pakikipag-usap. Nagtatanong-tanong lang ito sa babae. Laking pagtataka ni Uno dahil malayo naman sa totoong pakay nila ang mga tanong nito. Mawalang galang na ining. Saan ba dito pwedeng makabili ng yelo? Tanong na matanda. Doon po sa kabilang kanto. Unang tindahan po. Tugon ng babae. Ganun ba? Isang tanong na lang. May kakilala ka bang babaeng nagngangalang Josefa? Muling tanong ni Mang Celeste. Sa pagkakataong yon, bigla nang nag-iba ang reaksyon ng mukha ng babae. Wala po. Hindi ko po siya kilala. Bakit po, Manong? Tugon ng babae. Napangiti na lamang si Mang Celeste sa sinabi nito. Akmang tatalikod na sana ang babae nang bigla siyang tawagin ng matanda. Josefa, hindi mo inaakalang matutuntong kita, no? Maswerte ka at hindi kita pinatay sa katawan ng biktima mo. Ngayon mo sabihin sa akin, bakit mo binigyan ng sakit ang taong yon? Tanong na matanda. Pasensya na po kayo.
Pero hindi ko alam ang ibig niyong sabihin. Umalis na po kayo bago ko tumawag ng pulis. Tugon ng babae. Ngunit hindi nagpatinag si Mang Celeste. Hindi ito umalis, na para bang siguradong sigurado sa nalalaman tungkol sa babae. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Maaaring hindi mo ko nakikilala. Pero ikaw, kilalang kilala kita. Kaya ngayon, hanggat may pasensya pa ako natitira, umamin ka na sa kasalanan mo at tatanggalin mo ang nilagay mong sakit sa katawan ng biktima mo. Kung ayaw mong dito mismo kita patayin. Banta ni Mang Celeste. Dito na nagsimulang makaramdam ng takot ang babae. Napaupo na lamang ito sa lupa. Sa mga hindi nakakaalam, ang presensya ng isang lehitimong manggagamot sa dome ng isang mangkukulam ay mas nakakatakot pa sa baril na nakatutok sa sentido ng isang tao. Dahil ang pagpasok ng isang manggagamot sa isang dome ay nangangahulugan na kaya nitong basagin ang anumang depensa ng nagtatag nito. Malaki ang kasalanan ng taong yun sa asawa ko. Dahil sa kanya, natanggal ito sa trabaho at nagpakamatay. Gumaganti lang ako, Manong, at nararapat lang sa kanya ang ginawa ko. Wika ng babae. Kaya imbes na tuluyan, naupo si Mang Celeste sa tabi nito at kaswal na nakipag-usap. Maaari mo bang ikwento ang nangyari? Yun kung ayos lang sa'yo. Makikinig ako para timbangin ang sitwasyon. Tugon ng matanda. Kaagad namang nagkwento ang babae. Ayon dito, magkasama sa trabaho ang pasyente ni Mang Celeste at ang kanyang asawa. Noong una mas mataas ang posisyon ng pasyente kaysa sa asawa nito. Ngunit dahil sa husay sa trabaho, naitaas ang posisyon ng asawa. Ngunit nainggit ang pasyente ni Mang Celeste. Gumawa ito ng paraan para matanggal sa trabaho ang asawa ni Josefa. Nalugmok ito ng husto. Hanggang sa isang araw, nakita na lamang itong nakabitin at wala ng buhay. Yan ang dahilan kung bakit ko kinulam ang pasyente mo. Ngayon, masisisi mo ba ako? Wika ni Josefa. Alam kong malalim ang dahilan mo at ang pinanggagalingan ng galit mo. Ngunit may Diyos tayong nakakakita ng lahat at tanging may karapatang magbigay ng kaparusahan sa mga nagkasala. Tugon ni Mang Celeste. Pinakiusapan din ito si Josefa na alisin na ang sakit na tinanim sa kanyang pasyente. Kaagad namang sumunod ang babae. Matapos makipag-usap ay kaagad ding umalis si Mang Celeste sa lugar. Manong, bakit hindi niyo po pinatay yung mangkukulam? Ano pong dahilan niyo? Tanong ni Uno. Minsan iho, kailangan nating pakinggan ang dahilan ng kapwa natin at timbangin ang sitwasyon. Hindi porket mangkukulam ang isang tao ay papatawan mo na kagad ng kamatayan. Tugon ni Mang Celeste. Hindi naman maintindihan ni Uno ang sinasabi ng matanda dahil wala itong alam sa lihim na kanunungan. Ngunit gayunpaman, isang bagay lamang ang naiintindihan nito. Ang pag-unawa sa kapwa at sa sitwasyong kinalalagyan nito. Pagkarating sa tahanan ni King, muling nagkayayaang uminom ang magkaibigan. Pinag-usapan ng mga ito ang mga nangyari. Hindi pa din makapaniwala ang binatang totoo ang lahat ng nangyayari. Kinabukasan naman, maagang nagpunta sa taniman ang dalawa.
dahil araw yon ng pamimitas ng mga magulang na mangga. Sa tuwing magkakaroon ng ganoong pagkakataon, marami ang tao sa taniman. Ang ilan sa mga ito ay hindi nila kakilala. Mga taong kinukontrata ng may-ari para mamitas at mabilis matapos ang pag-aani. At dahil matagal nang nagtatrabaho si Uno sa taniman, siya ang namamahala sa mga taong namimitas. Habang nag-iikot sa pataniman, napansin nito ang isang lalaking kakaiba ang kinikilos. Mag-isa itong nagtatrabaho. Wala namang masabi ang binata dahil nagagawa naman ng maayos ang mga gawain. Nagpatuloy sa paglalakad si Uno at sa gawing unahan lang, napansin nito si Iking na tila minamatyagan ang lalaki. "Uy pare, anong ginagawa mo dyan? Bakit nakatingin ka sa taong yan?" Tanong ni Uno. "Nagdududa lang ako sa kilos niyan pare. Saka iba yung pakiramdam ko sa taong yan." Tugon ni Iking. "Oo nga pare, ako din. Iba nga yung pakiramdam ko sa taong yan eh. Saka ngayon ko lang din nakita yan dito." Muling wika ni Uno. Hinayaan na lang ito ng dalawa. Nagpatuloy na sa trabaho. Kinahapunan ng matapos ang gawain, muling nakita ng dalawa ang lalaki. Nakapila na ang mga ito para kunin ang kanilang bayad para sa buong araw. Nakatayong mag-isa ang lalaki habang hinihintay na tawagin ang pangalan niya. Nang makuha ang bayad, dali-dali na itong umalis. Kaagad naman itong sinundan ni Uno dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam nito sa lalaki. Naglalakad ito papunta sa bayan hanggang sa makarating sa merkado. Lumiko ito sa may kanto. Dali-dali namang tumakbo si Uno papunta roon. Ngunit hindi na nito nakita ang lalaki. Akmang aalis na sana si Uno nang biglang nagpakita ito. "Ay, anong ginagawa mo at bakit mo ako sinusundan?" Wika ng lalaki. Noong una hindi nakapagsalita si Uno. Ngunit biglang dumating si Iking. "Uno, anong nangyayari dito?" Tanong ni Iking. Ngunit nang lingunin nila ang lalaki, wala na ito sa kinatatayuan. "Buti na lang dumating ka pare. Hindi na ako makagalaw kanina eh. Akala ko nga mapapahamak na ako eh." Wika ni Uno. "Nako, ginamitan ka ng tigalpo ng taong yon. Sinasabi ko na nga be, hindi siya pangkaraniwan. Kailangan malaman ni tatay ito." Tugon ni Iking. Pagkarating sa tahanan, kaagad nilang sinabi kay Mang Celeste ang nangyari. Ano bang ginagawa ninyo? Bakit ka tinigalpo ng lalaki? Tanong ng matanda. "Wala naman po manong. Sinundan ko lang naman yun eh. Tapos, ganun na po yung nangyari." Tugon ni Uno. Hindi ko matutukoy ang kakayanan ng isang tao hanggat hindi ko ito nakakaharap. Kung talagang masama ang intensyon niya sa inyo, hahanapin at hahanapin ka nila. Muling wika ni Mang Celeste. Bahagyang natakot si Uno. Lalo pa nang ipinaliwanag ni Mang Celeste ang maaaring magawa ng tigalpo. "Naku King, baka kung ano na mangyari sa akin pare ah. Hindi ko pa naman alam ang gagawin ko." Wika ni Uno. "Huwag kang maglala pare. Ihingi kita ng pangontra ng tigalpo kay tatay." Tugon ni Iking. Nang nasa taniman na ang dalawa, hinanap nila yung lalaki ngunit hindi na ito bumalik pa. Nakahinga ng maluwag si Uno nang malamang wala na ang lalaki. Ngunit kinahapunan,
Habang pauwi silang magkaibigan, muli na naman nila itong nakasalubong. Magandang hapon. Huwag kayong mag-alala. Wala naman akong masamang intensyon sa inyo. May tatanong lang ako. Bakit niyo ako sinundan noong nakaraang araw? Tanong ng lalaki. Hindi nakapagsalita ang dalawa dahil sa gulat. Ngunit kalaunan ay nagawang sumagot ni Uno. Wala naman po akong masamang intensyon sa pagsunod eh. Nagtataka lang ako. Doon ko lang kayo nakita sa taniman eh. Yun lang naman po. Tugon ni Uno. Ganun ba? Pasensya ka na kung binato kita ng tigal po. Ang akala ko isa ka sa mga humahabol sa akin. Muling wika ng lalaki. Sandali nga lang, may humahabol sa inyo? Ang ibig ko pong sabihin maaari po ba naming malaman kung ano ang dahilan? Tanong ni Iking. Oo naman, at para din sa kaalaman ninyo, may hinahanap akong taong nagngangalang Celeste. Tugon ng lalaki. Nagulat ang mga ito nang marinig ang pangalan ng tatay ni Iking. Bakit niyo naman po siya hinahanap? Tanong ng binata. Napag-utusan lang ako ng nakakatanda niyang kapatid. May mahalagang bagay lang akong sasabihin sa kanya. Napag-alaman kong dito siya naninirahan malapit sa taniman Kaya nagbabakasakali lang ako. Wika ng lalaki. Nagkatinginan si Iking at Uno. Ngunit hindi pinahalata ng mga ito na kilala nila si Mang Celeste. Paano naming malalaman na wala kang masamang tangka sa kanya? Tanong ni Iking. Siya mismo ang makakapagsabi nun. Kaya pakiusap, kung kilala niyo ang taong sinasabi ko, samahan niyo ako sa kanya. Tugon ng lalaki. At para mas pagkatiwalaan siya ng dalawang binata, nagpakilala ito sa pangalang Undoy. O sige, dadalhin kita sa kanya. Sumunod ka sa amin. Wika ni Iking. Saktong nasa labas ng tahanan si Mang Celeste. Habang nagsisibak ng kahoy, nabitawan nito ang dalang palakol nang makita kung sino ang kasama ng dalawang binata. Ondoy, ikaw nga ba yan? At salamat sa Diyos at buhay ka pa. Wika na matanda. Habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ng tatlo. Opo, Mang Celeste. Mabuti na lang at kilala ka ng dalawang ito. Wika ni Ondoy. Paano kang hindi makikilala ng mga yan? Anak ko ang isa sa kanila. Hindi mo ba nakikilala si Iking? Aba, oo nga no. Kaya pala napakapamilyar ng itsura ng binatang ito. Bakit hindi ko kagad naisip yung kanina? Mabuti naman at nakaligtas ka sa kamay ng mga rebelde. Ito nga po ang pinunta ko sa inyo ngayon. Sa tulong ng nakakatanda niyong kapatid, nalaman ko kung nasan ka. May dala siyang sulat para sa inyo. Mangyari po ay kayo na lang ang bumasa. Pag-uusap ng dalawa. Binasa ni Mang Celeste ang sulat at nagulat sa mga nakasaad. Hindi ko akalaing nagkamali ako ng akala sa mga rebelde. Ngayon alam ko na. Paano niyong natuklasan ang tungkol sa totoong pakay ng mga rebelde? Tanong ni Mang Celeste. Hindi po sinasadyang marinig ko ang usapan ng mga commander. At ayon po sa kanila, iniligtas ng kanilang kasamahan ng ilang sundalo at sibilyan nang minsang magkaroon ng pagguho sa kabundukan. Mga rebelde din po ang tumulong sa ilan nating kababayan sa bandang paanan ng bundok nung magkaroon ng malalang karamdaman. Tugon ni Undoy. Ipagpalagay na nating nagkamali ako sa paghusga sa mga rebelde.
Pero bakit mo sinasabi ang lahat ng ito sa akin? Muling tanong na matanda. Biglang natigilan si Ondoy sa pagsasalita. At nang maramdaman ni Manong Celeste na nag-aalinlangan na ito, muli niyang tinanong si Ondoy. Anong nangyari sa commander ng mga rebelde? At saan ko sila matatagpuan? Talaga, Manong? Iking, uno, sasama din kayo kaya maghanda na kayo. Magpaalam ka muna uno sa mga magulang mo. Wika ni Mang Celeste. Dali-dali namang tumakbo pauwi si Uno at nagpaalam sa mga magulang. Pagkabalik nito, nakahanda na din ang mga gamit ni Mang Celeste. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mga ito. Kaagad na silang sumakay ng bus papunta sa kabilang bayan, kung saan naglalagi ang commander at ang ilan sa mga kasamahan nito. Habang nasa daan, muling ikwinento ni Ondoy ang pangyayari. Ayon dito, tinamaan ng hindi kilalang sakit ang commander nang minsang makabangga ang ilang hukbo ng mga Moro. Hindi may kakaila ang kaalaman ng mga Moro pagdating sa larangan ng lihim na karunungan. Kagaya nating mga Kristiyano, may mga kaalaman ding minana ang mga ito mula sa kanilang mga ninuno. At ang ilan sa mga dasal ay lubhang mapanganib kapag ginamit sa maling paraan. Pagpapaliwanag ni Mang Celeste. Inamin din ito na kung may isang bagay siyang kinakatakutan, ito ay ang makabangga ang mga Moro sa isang kumbate. Inabot din ng ilang oras bago sila makarating sa bayan ng Kawayan. Mula naman sa mismong kabisera, kailangan nilang maglakad paakyat sa matarik na bundok para marating ang pinagkukutaan ng mga rebelde. Pagkarating sa lugar, kaagad silang sinalubong ng ilan sa mga kasama ni Ondoy. Nagulat ang matanda nang makita ang kapatid nitong tawagin na lang natin sa pangalang Alfonso. Ano ang ginagawa mo kasama ang mga rebelde, Alfonso? Tanong ni Mang Celeste. Maligayang pagdating, Celeste. Sinamahan ko ang commander papunta sa lugar na ito. Walang ibang makakatulong sa kanila kundi ako. Hindi kumpleto ang kwento ni Ondoy sa akin. Maaari bang ikaw na ang pumuno ng kulang na detalye? Sino ang nakabangga ng kasama ninyo? Isang pinuno ng tribo ng mga tausog. Inakala namin nung una nakasapi sila ng mga teroristang nananalakay sa Mindanao at hindi sinasadyang magkaroon ng engkwentro sa pagitan. At huli na nang malaman namin na tinaniman na pala ng sakit ang commander. Kung ganon, isang malaking pagkakamali ang lahat. Madali lang namang gamutin ang sakit na yan. Ngayon ang katanungan na lang ay kung handa bang makipag-ugnayan ng pinuno ng tausog. Pag-uusap na magkapatid. Hindi na nakasagot ang nakakatandang kapatid ni Mang Celeste. Sinamahan na lang niya ito sa loob ng tolda kung saan nakahiga ang commander. Nanlaki ang mga mata ni Uno nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Halos naaagnas na ang kanang paa at dahil doon ay naglalabas na ito ng hindi magandang amoy. Halos masuka ang dalawang binata sa nakitang tanawin. Ngunit bilang pagrespeto sa mga taong naroon, pilit na pinigilan ng mga ito na maduwal. Pangungunahan ko na kayo. Maaaring huli na ako. Hindi ko na maililigtas ang kasama ninyo. Sobrang hina na ng kanyang dungan at hindi ko na maaaring pasanibin sa katawan niya ang kung sinong may kagagawan nito. Pangalawa, maaaring isang malakas na babaylan ang nagbigay sa kanya ng sumpa. Kaya alam nating lahat na hindi ako maaaring makipagsagupaan sa mga ganong uri ng tao. Pagpapaliwanag ni Mang Celeste. Naunawaan naman ito ng mga rebelde.
Kagad nang sinimula na matanda ang panggagamot. Hindi nga ito nagkamali. Ngunit ang mas malala pa, hindi lang iisang babaylan ang may gawa, kundi 5 malalakas at nakakataas na manggagamot. Sinubukan ni Mang Celeste na kumonekta sa mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya magawang makalusot. At kahit na anong gawin niyang pakikipag-usap, ang binabalik sa kanya ng mga ito ay malalakas na dasal pang kombate. Nanginginig ang katawan ni Mang Celeste. Ngunit patuloy itong nakikipagbuno sa 5 malakas na manggagamot. Pinagtutulungan siya ng mga ito, ngunit walang balak na sumuko ang matanda. Hanggang sa tuluyan na itong napaluhod. Unang bahagi pa lamang ito ng panggagamot. Halos hindi pa siya nangangalahati sa prosesong yun. Ni hindi pa nga nito nagagawang kausapin ang kahit isa sa mga kalabang manggagamot. Mang Celeste, bakit hindi po muna kayo magpahinga sandali? Wika ni Ondoy. Magandang ideya, Ondoy. Hindi ko kakayanin ang kanilang depensa. At kung hindi ako makakaisip ng paraan, walang pag-asang gumaling ang commander. Tugon ni Mang Celeste habang umiinom na mainit na kape. Iniisip nito ang mga maaaring gawin. Dala-dala niya ang kanyang libreta at ilan sa mga talandrong kadalasang ginagamit sa panggagamot. Habang binabasa ang mga ito, biglang nagsalita ang natutulog na commander. Lumapit ka, Kristiyanong manggagamot. Ano ang gusto mong malaman? Napatayo si Mang Celeste. Dali-daling lumapit sa higaan ng commander. Salamat naman na tumugon kayo sa panawagan ko. Napakadami kong katanungan at magsisimula ako sa... Hindi na naituloy na matanda ang sasabihin dahil muling nagsalita ang commander. Ako ang magbibigay ng mga dapat mong malaman at hindi mo kailangang magtanong. Kaya makinig kang mabuti dahil hindi ko na uulitin pa ang sasabihin ko. Muling wika ng commander. Alam ni Mang Celeste na isa sa mga manggagamot ang kausap niya ng mga sandaling yon. Kaya hindi na ito nagsalita. Hinayaan ng magkwento ang nakasanib. Hindi na ako magpapakilala. Hindi na rin naman mahalaga ang pangalan ko. Mabuti na lang at gumana ang aming plano. Alam kong ikaw ang pupuntahan ng mga taong ito at aaminin ko sa iyo. Kinailangan kong gamitin ang katawan ng commander na ito bilang pain. Pain? Anong ibig mong sabihin? Sinabi nang huwag kang magsasalita. Hayaan mo lang akong ikwento ang lahat. Pasensya na. Bigla kang tumahimik kaya. Sinabi nang huwag kang magsalita. Hayaan mo kong ituloy ang salaysay ko. Muling wika ng nakasanib. Itinuloy ng isa sa mga manggagamot ang kwento. Sinabi din ito na ang totoong dahilan kung bakit niya ginamit ang katawan ng commander. Ayon dito, hindi nagkataon ang pagtatagpo nila ng mga manggagamot. Sinadya nilang katagpuin ng commander at palabasing kinalaban nila ito para mailigtas ang buhay. Ayon din sa nakasanib na manggagamot, may isa pang mas malakas sa kanila na naghahangad ng buhay ni Mang Celeste. Laking pasasalamat ng mga ito. Dahil isa sa mga kapatid na matanda ay malapit na kaibigan ng commander. Sa makatuwid, naparito kami para bigyan kayo ng babala. Bigyan ng babala? Pero bakit kailangang magkaganito ang commander? Para magmukhang makatotohanan ang lahat. Matapos magsalita ng nakasanib sa commander,
biglang nawala ang mga sugat nito. Maging ang nabubulok na binti ay nagbalik sa dati. Teka, anong nangyari sa sugat? Bakit biglang nawala? Tanong ni Uno. Ilusyon lamang ang nakita ninyong sugat, kaya wala na kayong dapat pang alalahanin. Tugon ni Mang Celeste. Pero parang totoo yung nakita namin eh. Naamoy ko pa nga yung nabubulok na laman. Muling wika ng binata. Ipinakita lang ng inyong isipan ang gusto nyong makita ng mga mata. Kaya tumahimik ka na at hayaan mong ituloy ng manggagamot ang kwento. Tugon ng matanda. Kagad namang nagpatuloy sa pagkukwento ang manggagamot. Maaring sa mga oras na ito, pinaghahanap ka na ng taong tinutukoy ko. Malaki ang atraso mo sa kanya. Alam mo kung ano ang sinasabi ko at hindi na yung kailangan pang banggitin. Ngayong nakarating na sa iyo ang babala ko, ipinapayo naming mag-iingat ka at kasabay ng babalang ito, ang pakiusap. Patayin mo siya para sa amin. Huwag kang mag-alala dahil tutulong kami sa paraang hindi mo inaasahan. Muling wika ng nakasanib. Matapos magsalita, kagad na ding nawala ang nakasanib. Muling natulog na mahimbing ang commander. Kagad namang kinausap ni Mang Celeste sina Undoy at ang iba pa. Narinig naman ninyo siguro ang sinabi ng manggagamot. Wala siyang personal na galit sa commander ninyo. Kaya hanggat maaari, iwasan nyo ang isiping magigante sa ginawa niya. Kailangan nating ituon ng pansin sa paparating na kalaban. Alfonso, kailangan kitang makausap ng sarilinan. Wika ni Mang Celeste. Kagad itong naglakad palayo sa mga tao. Sumunod naman ang nakakatandang kapatid. Ay nako, hindi ko akalaing aabot sa ganito ang nangyari noon. Pero wala na tayong magagawa, Celeste. Pagtulungan natin ang kalaban. Wika ni Alfonso. Pinaalalahanan na kita noon, Alfonso. Hindi maaaring hindi gagante ang nakalaban natin. Kahit pa alam mong nasa tama ka. Sana, inisip mong maaari silang gumante dahil para sa mga mambabarang na yon, walang silbi ang tama at mali. Pag-uusap ng dalawa. Kagad na ding umalis si Mang Celeste. Nilapitan ito ng dalawang binata at kinausap. Tay, tama po ba yung iniisip ko? Bumalik nga ba yung mambabarang na nakalaban ni Tio Alfonso? Tanong ni Iking. Oo, Iking. At sa pagkakataong ito, higit na siyang mas makapangyarihan. Tugon ni Mang Celeste. Paano niyo naman pong nasabi, Manong? Tanong ni Uno. Sapat na ang paghingi ng tulong ng 5 manggagamot ng tausog bilang patunay ng lakas ng taong sinasabi ko. Kinakatakutan nila ito. Ang ibig sabihin lang, minsan na din nilang nakaharap ang mambabarang na yon. Tugon ni Mang Celeste. Kung ganun tay, ano pong pwede nating gawin? Hindi ba pwedeng magtago na lang tayo? Matagal na tayong nagtatago, Iking. Hindi ba ito nga ang pangunahing dahilan kung bakit kinailangan kong iwanan ng kapatid at nanay mo sa Mindanao? Tama na ang pagtatago. Panahon na para harapin ang kalaban ni King nang matapos na at matahimik na ang lahat. Kung malakas po yung kalaban, ano naman po yung pwede nating gawin? Isang bagay na lang ang alam kong maaaring makatalo sa kanila. Ito ay ang huling orasyon ng 4 Ebanghel. Hindi ko pa nagagamit ang dasal na ito ni minsan. Pero ngayon,
Mukhang kakailanganin ko na ito. Pag-uusap ng tatlo. Matapos naglakad ang matanda papasok ng gubat, sinabihan nito ang mga kasamang wag siyang iistorbohin. Nanatili namang nakabantay sina Uno at Tiking. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ng matanda. Uy, Ging, ano ba talagang gagawin ni Manong Celeste? Tanong ni Uno. Isasagawa niya ang huling debosyon ng 4 Ebanghel. Delikadong orasyong yun. Kaya naman hindi tayo pwedeng lumapit sa kanya habang ginagawa niya ang ritual. Tugon ni Iking. Ilang minuto pa ang nakalipas. Unti-unting nararamdaman ni Uno ang pagbigat ng katawan. Kasunod nito, pananakit ng ulo at mahinang ugong sa tenga. Napasandal ang binata sa puno at habang tumatagal, lalong lumalala ang nararamdaman. Nang lingunin nito si Iking, nagulat ang binata dahil wala nang malay ang kaibigan. Akmang tatayo na sana ito nang bigla namang umikot ang paningin. Dahan-dahang bumagsak sa lupa. Walang kaalam-alamang dalawa sa nangyari. Nagising na lang ang mga itong nakahiga sa ilalim ng isang tolda. Pagbangon ni Uno, kagad niyang nakita si Mang Celeste. Wala na itong damit pang itaas at tila naghahanda na sa isang digmaan. Hindi nga nagkamali ang manggagamot. Nandito na ang mambabarang. Wika ni Mang Celeste. Kakasabi pa lamang na matanda sa katagang yon, nang isa-isang nagsipagbagsakan ang mga kasama nilang rebelde. Hindi naman naapektuhan ng dasal ang dalawang binata dahil sa proteksyong ginawa ni Mang Celeste sa paligid. Sinabihan din ito ang dalawa na wag lalabas sa tolda. Ilang sandali pa, nakita ng mga ito ang isang lalaking may mahabang buhok. May bitbit itong tungkod. At sa bawat paghakbang ay nahuhulog mula sa katawan nito ang makamandag na mga insekto. Hindi ka na makakatakas sa akin. Kahit na saan ka pa magpunta, Celeste. Oras na para harapin ang katapusan mo. Wika na mambabarang. Ganun pa. Pero mukhang may mali yata sa sinabi mo. Hindi kaya ikaw ang lumalakad papunta sa kamatayan mo? Masyado ka pa ding mayabang. Para ipaalam ko lang sa'yo. Hindi na ako katulad ng dati mong nakalaban. Pag-uusap ng dalawa. Kagad nagbato ng tigalpo ang mambabarang. Ngunit bumalik din ito sa kanya. Hindi na din ako ang dating matandang naawa sa iyo noon. Sa dami ng nadamay dahil sa galit mo, hindi na kita maaaring palampasin ngayon. Wika ni Mang Celeste. Nagusal ng dasal ang matanda. Dahilan para mapaluhod ang mambabara. Tinatakpan nito ang tenga habang nagmamakaawang ihinto ng matanda ang ginagawang pag-usal. Samantala, habang naglalaban ang dalawa, ipinaliwanag naman ni Iking kung ano ang ginagawa ng ama. Ang tawag sa ritual ni tatay, pagsasali ng awit sa hangin. Isa ito sa mga sangay ng kaalaman ng 4 Ebanghel. Simpleng dasal. Pero lubhang mapanganib para sa mga nilalang na gumagamit ng kakayanan sa kaliwa. At kung hindi matutuklasan ng kalaban ng kahinaan ito, tuluyan lang siyang mamamatay. Wika ni Iking. Habang pinagmamasda ng ama, sunod-sunod na tigalpo ang binabato nito sa mambabara. Dagdag mo pa ang mga atake ni Alfonso. Mga walang hiya kayong magkapatid. Magbabayad kayo sa akin. Wika ng mambabara. Oo, magbabayad kami. Magbabayad ako. Ikaw, lahat kami. Pero pasensya na.
Dahil hindi ito ang araw na yon. Tugon ng matanda. Itinaas ang kamay. Nang makita ito ni Iking, inutusan nito si Uno na takpan ng tenga dahil hindi nito maaaring marinig ang mga orasyon. Tumingin sa paligid si Uno. Nakitang nakatakip ng tenga ang lahat. Nang muling ibaling ng binata ang tingin sa matanda, nag-uusal na ito ng orasyon. Samantalang ang mambabarang naman, pilit nilalabanan ang epekto ng dasal. Ngunit hindi nito kinaya ang bigat ng parusang dala ng kakayanan ng matanda. Kailanman, Hindi mananalo ang isinumpang karunungan laban sa aral ng Diyos. Sinabi ko na ito sa iyo noon, ngunit hindi ka nakinig. Kaya ngayon, tanggapin mo ang kaparusahang ipapataw sa iyo ng kalangitan. wika ng matanda. Itinapat ni Mang Celeste ang kamay sa leeg ng mambabara. Ikinuyom ang palad. Napasigaw ito na tila sinasakal. Kalaunan tuluyang bumagsak. Alfonso, pugutin mo na ang ulo niya. Utos ni Mang Celeste. Kaagad namang sinunod ni Mang Alfonso ang sinabi nito. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Hindi nila inaakalang matatapos ang laban ng ganong kabilis. Matapos ang kaganapan, muling nag-usap-usap ang magkapatid. Kalaunan, nagpaalam na ding bumalik sa kanilang lugar. Umuwi na din si Mang Celeste sa kabila ng mga nasaksihan. Hindi pa din makapaniwala si Unong masasaksihan niya ang lahat ng iyon. Ito ang karanasang tuluyang nakapagpabago ng paniniwala. Ito rin ang nagtulak sa binatang pag-aralan ang lihim na karunungan sa ilalim ng pagtuturo ni Mang Celeste. Sa paglipas ng panahon, bagaman hindi naging manggagamot, nagawa namang gamitin ni Uno ang mga nalalaman upang ipagtanggol ang sarili maging ang pamilya. Lumipas ang ilang taon, bigla na lamang nawala si Iking at ang kanyang ama. Walang nakakaalam kung nasan sila. Ngunit ang kinagulat ni Uno, iniwan nito sa kanyang pangangalaga ang ilang kagamitan, lalo na ang medalyong pinakaiingatan. Hindi akalain ng binatang gagawin yun na matanda. Pinaglaanan ni Uno ng panahon ang pag-aaral ng mga dasal hanggang sa tuluyang makumpleto ang debosyon. Nagawa niya itong gamitin paminsan ng gagamot, ngunit pinili niyang isikreto ang mga nalalaman dahil ayaw nitong magulo ang kanyang buhay, lalo pa nang magkaroon na siya ng sariling pamilya. Gayunpaman, ni minsan hindi inalis ng binata ang mga disiplina at aral na binigay sa kanya ni Mang Celeste. Maging ang tanga nitong medalyon ng 4 Ebanghel. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.